labada. I mean, yung laundry detergent namin. So, ito at saka yung liquid halo. So, hindi ko alam kung meron na to sa Pilipinas. Yung Eco Strips. So, ano siya? Laundry detergent siya na ganito. Nakita ko na lang. Mas madali. Yan. Strips lang siya. Pero laundry detergent siya. Yan. Hindi siya in a liquid form. So, solid siya. Yan. Tapos, ang ginagawa namin is pinipira-piraso lang namin siya ng maliliit. Tapos, ilalagay namin dun sa washer. Yan. Tapos, so, matutunaw na lang siya doon. Yan. So, meron kasing company na kagaya nito, True Earth. So, sila, concerned sila sa environment. Kasi dito, di ba, mostly ang mga laundry detergent is nasa containers, yung malalaking containers na galon. So, concerned sila na sa sobrang dami ng mga laundry detergent na gallons, yung mga container, is napupuno na yung landfill, di ba? Tsaka hindi naman siya agad natutunaw. So, mas preferred nila yung mga ganito. So, box lang. Carton naman is nare-recycle naman yung carton nila. So, kaya pinupush nila yung mga ganitong laundry detergent. Yung mga sheets lang. Yan. Di ko alam kung meron na ito sa Pilipinas. Meron na ba na ito sa Pilipinas? Kasi dito lang ako nakakita nito. At saka, siguro, 1 year ago or 2 years ago lang to nag-start. Pero meron ng iba't ibang mga brand na nagpo-produce ng ganito. So, hindi ko alam. So, maganda to para sa environment. Para less waste, diba? Tsaka, mas mare-recycle tong karton kaysa sa mga plastic containers. So, tara, maglaban na tayo! Lamig na. Kahit umaga, malamig na. Yan. Laba day again. Day off, laba day. Yan. So, kada day off vlog ko, hindi mawawalan ng labada. Ayan guys. So, nilagyan niya ng cover yung niya, sasakyan niya. Para kung mag-snowman, madaling tanggalin. Oo, nilagyan ng cover yung mga halaman para hindi sila frozen. Yung nilagyan nila, di ba? So, kasi nga magi-snow na dito. In a couple of days magi-snow na. So, kailan ba? Alam ko ay Saturday magi-snow. Saturday, Sunday, Monday. Kasi uulan muna Uulan muna, tapos snow, tapos cloudy ulit. Grabe, sikat ng araw. Nasisilaw ako. Pinipira-piraso ko. Tapos lalagay ko dito sa washer. Tapos ilalagay yung damit. Love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second.
love this moment, yeah. Hello guys! So, nakauwi na ako dito sa bahay. At anong oras na? Ayun, 4 o'clock na. 4 o'clock na. Pasensya na kayo sa kwarto kasi dito lang talaga ako makakapag-vlog ng tahimik kasi sa baba may mga nanonood ng TV. Sa kwarto naman namin nandun yung mga bata, naglalaro sila. So, ayun nga guys, no, nakita ko yung pinsan ko kanina. Galing kasi siya sa pag-apply ng trabaho sa Richmond. So, meron kasi siya doon nakita na parang company na hiring daw. So, may nagsabi sa kanya na pumunta doon at mag-apply in person. But then, hindi nag-work out kasi nga, nagpunta siya doon, parang nag-walk-in lang siya, hindi naman sila tumatanggap ng walk-in. So, ang gusto nila is mag-apply ka sa website nila, tapos then doon nila isosort yung mga applicants, di ba? Yun, so hindi siya tinanggap. Kasi nga, ang sabi sa kanya, mag-apply ka na lang sa website. Dahil meron ding mga ibang tao na nag-apply na nauna sa kanya. So, syempre, mas priority yun kaysa sa kanya, di ba? So, unfair naman kung uunahin siya. Pero meron namang nauna sa kanya mag-apply. Sa website nga lang, di ba? So, yun daw ang sabi sa kanya. So, gusto nila fair. So, kaya, syempre, kailangan mong pumila, di ba? Kailangan mong mag-wait ng turn mo. So, yun ang advice nila. Kinuha pa rin yung resume niya, pero sinabihan rin siya na mag-apply ka online. So, napansin ko na rin na ngayon is napakahirap talaga maghanap ng trabaho, no? Maraming hiring actually, pero mas pinipili na nila yung talagang pinaka magandang match dun sa trabaho na hinahanap nila. So, syempre kailangan may experience ka dun sa work na ina-applyan mo, di ba? At saka meron kang educational background, di ba? So, ano na yun, points na yun. So, if wala ka nung mga qualifications na hinahanap nila, so, parang maliit yung chances mo na ma-hire. So, parang ngayon, ganun na yung nangyayari. Kasi, 2019, ako nag-apply ng ibang work. So, siguro, by 2 weeks lang, wala pa a month, may mga tumatawag na sa akin. So, compared ngayon, na nagpapasa rin ako ng resume, kasi naghahanap ako ng part-time So, nagpapasa ako ng mga resume as part-timer. Walang tumatawag masyado sa akin, kumbaga, hindi agad-agad yung response. Kumbaga, tsaka siguro, ang possibility niyan is, hindi ako pasok sa qualifications, diba? Merong mas magandang resume na nagpasa kesa sa akin. No, tapos, pwede rin na, nakakuha na sila nung i-hire nila. So, hindi lang nila natanggal agad yung hiring na post nila. And then, pwede rin na nag-hire na lang sila internally. So, pwede kasi yun magpo-post sila ng job outside, makikita ng mga tao sa labas ng company. Pero nagpo-post din sila internally. Yan. So, kumbaga, para lang may masabi na nag-post sila. Pero kukuha sila internal. Within the company rin. Yun. So, maraming possibility. At napansin ko rin na napakahirap talaga ngayon mag-apply ng part-time. Kaya ang ginagawa ko, nag-cleaning na lang ako as part-time. At saka nag-iipon ako ng pera na balang araw makabili ako ng franchise, na cleaning franchise. And then yun yung, parang second job ko, diba? So, yun yung goal ko ngayon. Pero, para sa akin, despite ng gano'n, try pa rin ang try, Hindi mo kasi masasabi Basta try ka lang ng try, pasa ka lang ng para sa, sabi ko sa pinsan ko, try mo lang ng try, may tatawag at may tatawag sa'yo at mag-work sa schedule mo. Yun. Kasi nga, may work naman talaga siya actually. Meron na siyang work, part-time nga lang siya. And then sabi sa kanya, hindi siya mabibigyan ng full-time. Pero okay lang daw sa kanila na maghanap siya ng another part-time. Basta ang priority is sila muna before yung pangalawang trabaho na part-time. So,
ang hirap ngayon. Sa totoo lang mahirap, pero ganun talaga ang buhay, di ba? Minsan mahirap, minsan madali lang. So, basta, go lang ng go, try lang ng try, pasa lang ng pasa ng resume, di ba? Baka yun talaga ang ano ni Lord. Sabi ni Lord, bibigyan kita ng mas magandang trabaho dyan sa mga pinasahan mo. Yun. So, kailangan mo lang mag-wait. Diba? At darating din yan. So, yun guys. Salamat nga pala sa aking mga subscribers. And salamat din sa ating mga viewers na nasa Pilipinas, nasa Canada, nasa US, Australia, sa Europe, at sa iba't ibang parte pa ng mundo. So, maraming salamat sa inyo at nag-click kayo sa video na ito. And sana po next time makita ko ulit kayo dito sa aming mga vlogs. So, if ever po nag-enjoy po kayo sa panonood ng video to, please po, i-like nyo po, share, comment po, at saka mag-subscribe po kayo. Napakalaking tulong po nito para sa amin. So, bye-bye po. See you again next time. Thank you po ulit and God bless.